Dalawang guhit. Dalawang mapulang guhit lang sa isang maliit na piraso ng plastik ang walang awang bumasag sa lahat ng pangarap na binuo ko para sa amin. Sa isang iglap, ang mundong pamilyar sa akin, ang mga pasilyo ng unibersidad, ang amoy ng mga lumang libro sa library, ang matamis na ngiti ni George, ay biglang naging isang lugar na banyaga at puno ng panganib. Nakatitig ako sa pregnancy test na nanginginig kong hawak sa loob ng maliit at medyo madilim na banyo ng aming bahay. Ang puting tiles sa sahig ay tila nanlalamig sa aking mga paa, at ang mahinang ugong ng gripo na hindi maisara ng maayos ay parang bumubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan, pero ramdam ko ang bigat. Takot, pagtataka, at isang matinding kirot na nagsisimulang kumalat mula sa dibdib ko hanggang sa dulo ng aking mga daliri. Hindi pwede. Paulit-ulit na sigaw ng isip ko. Hindi pwedeng mangyari to, hindi ngayon. Ako si Leona. 20 anyos. Nasa 3 taon sa kolehiyo, kumukuha ng kursong education. Simple lang ang buhay ko. Ang mundo ko ay umiikot sa pag-aaral, sa mga pangarap kong maging isang guro at kay George. Si George. Sa pag-iisip pa lang ng pangalan niya, parang may kung anong mainit na bagay ang dumaloy sa mga ugat ko, isang halo ng pagmamahal at ngayon, isang bagong uri ng pighati. Si George ang aking unang pag-ibig, ang aking lahat. Matalino, masipag at may mga pangarap na kasing taas ng mga bituin. Future engineer. Laging top sa klase. Ang pambato ng pamilya nila. Ang lalaking pinangakuan ko ng aking bukas. At sa 2 linyang ito, parang ninakaw ko ang bukas na iyon mula sa kanya. Paano ko sasabihin sa kanya? Anong sasabihin ko? George, mahal, tanda mo iyong pangarap mong maging engineer at bigyan tayo ng magandang buhay. Pasensya na, pero kailangan muna nating isantabi yun kasi magiging tatay ka na. Napahawak ako sa aking tiyan. Wala pa akong nararamdaman. Patag pa rin. Pero alam kong sa loob nito, may isang buhay na nagsisimula ng mabuo. Isang buhay na bunga ng pagmamahalan namin. Pero isa ring buhay na posibleng sumira sa lahat ng pinaghirapan niya. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang makita ang pagkadismaya sa mga mata niya. Hindi ko kayang maging dahilan para talikuran niya ang kanyang mga pangarap. Ang mga pangarap na iyon ay pangarap ko na rin para sa kanya. Mas mahalaga pa sa sarili kong ambisyon ang makita siyang magtagumpay. Ganoon ko siya kamahal. Lumabas ako ng banyo na parang lumulutang. Ang ingay ng DC sa sala kung saan nanonood si mama ng paborito niyang teleserye ay parang nanggagaling sa malayo. Ang boses ni Papa na kausap ang kanyang mga manok sa likod bahay ay halos hindi ko na marinig. Naging bingi ako sa lahat, maliban sa malakas na kabog ng sarili kong dibdib. Pumasok ako sa kwarto ko at dahan-dahang isinara ang pinto. Umupo ako sa gilid ng kama, ang piraso ng plastik ay mahigpit pa ring hawak sa aking palad. Tumingin ako sa paligid. Ang mga libro ko sa pag-aaral na nakasalansan sa mesa. Ang picture frame namin ni George nakuha noong huli naming foundation day, pareho kaming nakangiti, walang bahid ng anumang problema. Sa litratong iyon, kami ang pinakamasayang mga tao sa mundo. Naalala ko ang isang gabi, nakaupo kami sa damuhan ng University Oval, nakatingala sa mga bituin. Pagka-graduate ko, Leona, sabi niya habang hawak ang kamay ko, ang mga mata niya ay nagniningning na parang mga tala sa itaas. Maghahanap ako agad ng magandang trabaho. Iipon ako. Papagawan kita ng bahay na may malaking hardin, yung gusto mo. Hindi na tayo maghihirap. Kahit maliit na bahay lang, George, basta kasama kita, sapat na, sagot ko, isinandal ang ulo ko sa balikat niya. Hindi pwede, mariin niyang sabi, pero mailambing sa kanyang boses. Deserve mo ang lahat. Ibibigay ko sa'yo ang lahat. Ang mga salitang iyon, na dati nagbibigay sa akin ng kilig at pag-asa, ngayon ay parang mga punyal na tumutusok sa puso ko. Paano niya maibibigay ang lahat kung sa simula pa lang ay babawasan ko na ang pagkakataon niya? Kung igagapos ko na siya sa isang responsibilidad na hindi pa siya handa? Ang pamilya ni George ay hindi mayaman. Nagsusumikap lang din sila. Ang pag-aaral niya ay sinusuportahan ng scholarship at ng walang tigil na pagkayod ng kanyang mga magulang. Siya ang kanilang pinakamalaking pag-asa. Ang mag-aangat sa kanila sa hirap. Kung malalaman nila ito, anong gagawin nila? Anong gagawin niya?
Baka mapilitan siyang huminto sa pag-aaral, magtrabaho ng kung ano-ano lang. Ang kinabukasang pinapangarap niya, na unti-unti niyang tinatahak, ay biglang magiging isang pader na hindi na niya malalampasan. At iyon ay kasalanan ko. Napaluha na lang ako. Tahimik. Walang hikbi. Mga luhang kusa na lang dumadaloy sa aking mga pisngi. Para kanino ang mga luhang ito? Para sa sarili ko? Para sa nawalang kinabukasan? O para kay George, na wala pang kamalay-malay na ang buhay niya ay malapit nang magbago ng dahil sa akin? Ilang oras akong tulala sa aking kwarto. Nag-iisip. Nagtatalo ang puso at isip ko. Sabihin mo sa kanya. Karapatan niyang malaman. Mahal ka niya, maiintindihan niya. Bulong ng isang bahagi ng puso ko. At ano? Sisirain mo siya. Hahayaan mong isakripisyo niya ang lahat para sa isang pagkakamali. Kung mahal mo siya, palayain mo siya. Sagot naman ng isip ko na mas malamig at mas praktikal. Pag-ibig. Sakripisyo. Alin ba ang tunay na sukatan ng pagmamahal? Ang manatili sa tabi niya at harapin ang mundo ng magkasama, kahit na ang ibig sabihin nito ay pareho kayong lulubog. O ang lumayo at hayaan siyang abutin ang kanyang mga pangarap, kahit na ang kapalit nito ay ang sarili mong pagkawasa. Sa huli, nanalo ang pagmamahal na handang magparaya. Pinunasan ko ang aking mga luha. Huminga ako ng malalim, pinipilit na pulutin ang mga piraso ng aking nabasag na katatagan. Kailangan kong maging matapang. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa batang nasa sinapupunan ko. At para kay George. Ito ang desisyon ko, itatago ko ito sa kanya. Aakuin ko ang responsibilidad na ito ng mag-isa. Palalabasin kong hindi ko na siya mahal. Sasaktan ko siya para lang hindi siya mas masaktan sa katotohanan. Iiwan ko siya para tuparin niya ang mga pangarap niya. Ang mga pangarap na binuo namin ng magkasama, pero siya na lang mag-isa ang magpapatuloy. Ang unang hakbang ay ang pinakamabigat, ang harapin ang aking mga magulang. Kinagabihan, sa hapagkainan, halos hindi ko malunok ang kanin. Ang sinigang na paborito ko ay tila nawala ng lasa. Si Mama, si Aling Martha, ay napansin ang pananahimik ko. Anak, may problema ba? Tanong niya, ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Kanina ka patahimik. May sakit ka ba? Si Papa, si Mang Nestor, ay nag-angat ng tingin mula sa kanyang plato. Ang kanyang mga mata, bagamat pagod mula sa maghapong pagtatrabaho sa construction, ay laging nakikita ang lahat. Ito na. Wala nang atrasan. Huminga ako ng malalim. Ma. Pa-gi. Nabasag ang boses ko. Inilapag ko ang aking kutsara at tinidor. May kailangan po akong sabihin. Agad na nagbago ang anyo ng kanilang mga mukha. Mula sa pag-aalala ay napalitan ito ng kaba. Ano yon, Leona? Si Papa ang nagsalita, ang boses niya ay mababa at seryoso. Tumingin ako sa kanila, sa dalawang taong nagpalaki sa akin, na nagbigay ng lahat para lang makapag-aral ako. At ngayon, susuklian ko sila ng ganitong balita. Bibuntis po ako. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa kaysa sa isang sigaw. Nakita ko ang unti-unting pagbagsak ng mga balikat ni Mama. Ang mga mata niya inanlaki sa gulat na sinundan ng hindi makapaniwalang pag-iling. Si Papa naman ay nanigas sa kanyang upuan, ang mga panga niya ay nagtiim, at ang mga ugat sa kanyang lieg ay nagsimulang lumitaw. Ano, halos pabulong na sabi ni Mama na parang ayaw paniwalaan ang narinig. Leona, huwag kang magbiro ng ganyan, sabi ni Papa, ang boses niya ay maihalong babala. Umiling ako at kasabay nito ang muling pagtulo ng aking mga luha. Hindi po ako nagbibiro pa. Totoo po. Diyos ko po. Napahawak si Mama sa kanyang dibdib, ang mukha niya inamutla. Sino? Si George ba? Yung nobyo mo? Tumango lang ako, hindi makapagsalita. Walang hiya. Ang isang malakas na dagok ni Papa sa mesa ang nagpatalon sa akin sa takot. Tumalsik ang kanin mula sa kanyang plato. Sinayang mo ang buhay mo, Leona. Pinag-aaral ka namin ng maayos tapos ito ang isusukli mo sa amin. Pagbubuntis? Nestor, kumalma ka, awat ni Mama, kahit siya mismo ay nanginginig. Pero ang galit ni Papa ay hindi na mapipigilan. Kumalmang ano, Martha? Tignan mo ang anak mo.
Anong sasabihin ng mga kapitbahay? Anong mukha ang ihaharap natin sa mga kamag-anak? At yang pag-aaral mo, paano na yan? Sunod-sunod niyang tanong, bawat isa'y parang batong ipinupukol sa akin. Patawad po. Iyon lang ang naisagot ko sa gitna ng aking mga hikbi. Patawad? Mabubura ba ng patawad mo ang kahihiyang idinulot mo sa pamilyang to? Sigaw niya. Kailangan mong panagutan iyan ng lalaking iyan. Kailangan kanyang pakasalan. Dito ako nagkaroon ng lakas. Sa gitna ng takot at hiya, may isang bagay na mas matimbang. Ang protektahan si George. Hindi po, mariin kong sabi, pinupunasan ang aking mga luha. Natigilan sila pareho. Anong hindi? Tanong ni Papa, kumunot ang noo. Hindi ko po sasabihin sa kanya. At hindi niya ako pakakasalan, pag-ulit ko, mas matatag na ngayon. Nababaliw ka na ba? Si Mama naman ang sumigaw. Akuin mo iyang mag-isa. Paano mo bubuhayin ang batang yan? Ititigil mo ang pag-aaral mo para maging isang ina ng walang asawa? Ang huling mga salita ay binitawan niya na parang isang sumpa. Opo, sagot ko, diretso ang tingin sa kanila, kahit na dinudurog ang puso ko sa sakit na nakikita ko sa kanilang mga mukha. Kung kailangang huminto sa pag-aaral, gagawin ko po. Magtatrabaho ako. Itataguyod ko ang anak ko. At si George. Hahayaan mo lang siyang magpakasaya habang ikaw nagdurusa rito, galit na tanong ni Papa. Hindi po siya magpapakasaya. Mahalaga po sa kanya ang pangarap niya. Ayokong maging hadlang doon, paliwanag ko, kahit alam kong hindi nila maintindihan. Pag-ibig ba ang tawag dyan o katangahan? Mapait na sabi ni Papa. Umiling siya at tumayo. Bahala ka sa buhay mo, Leona. Kung yan ang desisyon mo, huwag kang umasa sa amin. Umalis siya sa hapagkainan at malakas na isinara ang pinto ng kanilang silid. Naiwan kami ni Mama na umiiyak na lang ng tahimik sa kanyang upuan. Anak, bakit? Tanong niya, ang boses niya ay basag. Bakit mo sinasayang ang sarili mo? Hindi na ako sumagot. Ano pa bang sasabihin ko? Paano ko ipapaliwanag ang isang sakripisyong sila mismo ay husgahan bilang isang kahibangan? Tumayo ako at bumalik sa aking kwarto. Ang hapunan ay naiwang hindi nagalaw. Ang bahay ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Nahiga ako sa kama, niyakap ang aking sarili at hinawakan muli ang aking tiyan. Sa dilim, bumulong ako. Isang pangako sa isang nilalang na hindi ko pa nakikita, pero nararamdaman ko na ang bigat ng pagmamahal ko para sa kanya. Anak, huwag kang mag-alala. Nandito si Nanay. Kakayanin natin to. Sa gabing iyon, namatay ang dalagang si Leona na puno ng pangarap at pag-asa. At mula sa kanyang abo, isinilang ang isang ina, takot, nag-iisa, pero desididong harapin ang bukas, kahit pa ang ibig sabihin nito ay ang talikuran ang lalaking nag-iisang tibok ng kanyang puso. Ang bawat araw pagkatapos ng gabing iyon ay isang pagsubok. Ang bahay na dati kanlungan ay naging isang malamig na lugar. Si Papa, kapag nagkakasalubong kami, ay parang hangin lang akong dumadaan. Hindi niya ako kinikibo, hindi tinitignan. Ang parusa ng kanyang pananahimik ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Si Mama naman, kahit kinakausap ako, ay laging may pait sa kanyang mga mata, isang paalala ng kanyang pagkadismaya. Alam kong nasasaktan ko sila, pero mas nangingibabaw ang desisyong binuo ko sa aking puso. Ang pinakamabigat na bahagi ay hindi pa dumarating. Ang harapin si George. Alam kong hindi ko ito pwedeng patagalin. Bawat araw na lumilipas na hindi niya alam ang katotohanan ay isang kasinungalingan. Kailangan ko nang putulin ang ugnayan namin bago pa man may makahalata sa pagbabago ng aking katawan, bago pa man may makapagsabi sa kanya ng balitang ako lang ang may karapatang magbigay at itago. Isang hapon, tinext ko siya. George, magkita tayo sa campus. Sa dati nating tambayan. Ang bilis niyang mag-reply. Okay, mahal. On the way na. Miss na kita. Ang salitang mahal ay parang apoy na pumaso sa aking mga daliri. Patawarin mo ako, George. Patawarin mo ako sa gagawin ko. Pinili ko ang paborito naming upuan sa ilalim ng malaking puno ng akasya, malapit sa lagoon. Dito kami madalas tumatambay pagkatapos ng klase. Dito namin pinag-uusapan ang mga pangarap, ang mga takot, ang lahat-lahat.
Ang lugar na ito, na saksi sa aming pagmamahalan, ay magiging saksi rin sa pagkawasak nito. Isang malupit na kabalintunaan. Dumating siyang nakangiti, ang mga matay kumikinang sa tuwa nang makita ako. May dala siyang 2 bote ng paborito naming Faye, 2. Inabot niya sa akin ang isa. Leona, kanina pa kita tinatawagan, hindi ka sumasagot. Akala ko may problema, sabi niya, umupo sa tabi ko, at agad na hinawakan ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay ang pamilyar na pakiramdam na matagal kong hahanap-hanapin. Pinilit kong bawiin ang aking kamay, pero marahan lang. May klase kasi ako kanina, pagsisinungaling ko. Hindi ako pumasok sa klase ko ng araw na iyon. Hindi na yata ako papasok kailanman. Ah, ganoon ba? Kumusta ang araw mo? Tanong niya, ang ngiti ay hindi pa rin nawawala. Ako, pagod. Ang hirap ng kalkulus, pero iniisip lang kita, nawawala na lahat ng pagod ko. Bawat salita niya ay isang karayom na tumutusok sa aking puso. Huwag, George. Huwag mong gawing mas mahirap to. Huminga ako ng malalim. Ito na. George, sabi ko, ang boses ko'y mas malamig kaysa sa aking intensyon. Kailangan nating mag-usap. Napansin niya ang pagbabago sa tono ko. Unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Seryoso yan, ah. Tungkol saan? Tumingin ako sa malayo, sa mga estudyanteng naglalakad, nagtatawanan. Sila, na walang kamalay-malay sa mundong malapit ng gumuho sa pagitan naming dalawa. Hindi na pwede, sabi ko, pilit pinatatag ang aking boses. Anong hindi pwede? Naguguluhan niyang tanong. Ito. Tayo, sabi ko, sa wakas ay tumingin sa kanyang mga mata. At sa mga matang iyon, nakita ko ang pagkalito na dahan-dahang nagiging takot. Leona, anong sinasabi mo? Nagbibiro ka ba? Tumawa siya, pero isang tawang pilit at walang saya. Hindi magandang biro, mahal. Hindi ako nagbibiro, George, git ko. Gusto ko nang tapusin to. Tapusin? Bakit? Hinawakan niya ulit ang mga kamay ko, mas mahigpit ngayon. May nagawa ba akong mali? Sabihin mo sa akin, Leona. Aayusin ko. Ano man iyon, aayusin natin. Ang sakit. Ang sakit-sakit na makita siyang ganito. Gusto kong sumigaw, gusto kong sabihin sa kanya ang totoo, nayakapin siya at sabihing mahal na mahal ko siya. Pero hindi pwede. Kailangan kong tapusin ang nasimulan ko. Para sa kanya. Wala kang ginawang mali, George, sabi ko, pilit na binabawi ang aking kamay. Ako ang may problema. Hindi ko na kaya. Hindi mo na kaya ang alin, pagpupumilit niya, ang boses niya ay nagsisimula ng mabasag. Ang relasyong to, nakakasakal, binitawan ko ang mga salitang alam kong pinakamasakit para sa kanya. May mga pangarap din ako, George. May mga gusto akong gawin. Ayokong matali sa'yo. Isang kasinungalingan. Ang pinakamalaking kasinungalingan sa lahat. Dahil ang tanging pangarap ko ay ang makasama siya. Nakita ko ang sakit sa kanyang mukha. Isang malalim na sakit na parang sinaksak siya ng walang babala. Binitawan niya ang aking mga kamay. Nakasakal. Leona, kailan kita sinakal? Tanong niya, hindi makapaniwala. Ang lahat ng ginagawa ko, ang lahat ng pangarap ko, kasama ka doon. Ikaw ang dahilan ng lahat ng iyon. Iyon na nga ang problema, sabi ko, tumayo na. Hindi ko na kayang manatili pa roon. Masyadong malaki ang pressure. Masyadong mabigat. Gusto ko munang hanapin ang sarili ko. Mag-isa. Hahanapin ang sarili mo. Umiling-iling siya, may mga luhang namumuo na sa kanyang mga mata. Leona, wag naman ganito. Pinag-uusapan natin to, di ba? Kahit anong problema, haharapin natin ng magkasama. Wala nang dapat pag-usapan, sabi ko, tinalikuran ko na siya. Bawat hakbang palayo sa kanya ay parang 1 milya ang layo. Bawat hakbang ay dinudurog ang puso ko. Leona, tawag niya, puno ng desperasyon. Hindi na ba kita mapipigilan? Huminto ako, pero hindi ako lumingon. Kung lilingon ako, babagsak ako. Kung lilingon ako, tatakbo ako pabalik sa kanya. At lahat ng sakripisyo ay mawawala ng saysay. Hindi na, George, sabi ko, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa aking mga pisngi. Patawad. At naglakad ako palayo.
Naglakad ako palayo sa aming mga pangarap, sa aming mga pangako, sa lalaking mahal na mahal ko. Hindi ko siya nilingon kahit pa naririnig ko ang mahinang tunog ng kanyang pag-iyak. Iyon ang pinakamasakit na tunog na narinig ko sa buong buhay ko. Ang mga sumunod na linggo ay isang malabong panaginip. Opisyal na akong huminto sa pag-aaral. Hindi ko na sinasagot ang mga tawag at text ni George o ng mga kaibigan namin. Nagkulong ako sa bahay, sa isang mundong ako lang at ang sakit ang nag-uusap. Ang paglilihi ay nagsimula na. Ang pagkahilo, ang pagsusuka. Ang bawat pagbabago sa aking katawan ay isang paalala ng aking sitwasyon. Nagsimula akong maghanap ng trabaho. Anumang trabaho. Kailangan kong kumita. Kailangan kong mag-ipon para sa pagdating ng aking anak. Dahil sa pagtanggi ni Papa na tulungan ako, at sa limitadong kakayahan ni Mama, alam kong kailangan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Nakatagpo ako ng trabaho bilang isang tagasilbi sa isang maliit na karinderya sa bayan. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Ang sahod ay maliit, sapat lang para sa pamasahe at kaunting pambili ng gatas at bitamina. Ang dating mga kamay ko na sanay sa paghawak ng libro at panulat ay sanay na ngayon sa pagbubuhat ng mabibigat na plato at paghugas ng sandamakmak na pinagkainan. Ang amoy ng library ay napalitan ng amoy ng mantika at sibuyas. Doon ko unang naramdaman ang tunay na bigat ng buhay. Ang pagod. Ang pangungulila. Ang kalungkutan. Gabi-gabi, pag-uwi ko, ang katawan ko'y pagod na pagod, pero ang isip ko'y hindi mapakali. Iniisip ko si George. Kumusta na kaya siya? Galit pa rin ba siya? O nagsisimula na siyang makalimot? Ang pag-iisip na baka nakalimutan na niya ako ay masakit, pero iyon din ang ipinagdarasal ko. Sana makalimot na siya, para makapagpatuloy na siya ng walang anino ko. May mga araw na nakakasalubong ko ang mga dati kong kaklase. Ang tingin nila sa akin ay puno ng pagtataka at awa. Alam kong kumalat na ang balita sa campus. Si Leona, ang dating laging kasama ni George, ang matalinong estudyante, ay bigla na lang nawala at ngayon ay nagtatrabaho sa isang karinderya. Hindi ko sila pinapansin. Iniiwasan ko ang kanilang mga mata. Ang kahihiyan ay isang kumot na gusto kong ibalot sa aking sarili para hindi nila ako makita. Lumipas ang mga buwan. Lumaki ang aking tiyan. Ang dating uniforme sa trabaho ay hindi na magkasya. Mabuti na lang at mabait ang may-ari ng karinderya, si Aling Feli. Binigyan niya ako ng mas maluwag na damit at pinayuhang mag-ingat lagi. Siya ang naging pansamantalang ina ko sa labas ng bahay. Ang kalungkutan ay isang matapat na kasama. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay na nagbibigay sa akin ng lakas. Ang bawat sipa at galaw ng aking anak sa loob ng aking sinapupunan. Isang paalala na hindi ako nag-iisa. Isang paalala kung para kanino ang lahat ng paghihirap na ito. Dumating ang araw ng aking panganganak. Isinugod ako ni Mama sa public hospital. Si Papa hanggang sa huli ay hindi sumama. Ang sakit ng panganganak ay halos hindi ko makaya, pero sa bawat pag-iri, hindi si George ang nasa isip ko, kundi ang batang malapit nang dumating. At pagkatapos ng ilang oras ng paghihirap, narinig ko ang isang malakas na iyak. Isang iyak na pumuno sa buong silid at tila naghugas sa lahat ng aking sakit at pagod. Babae ay lalaki pala. Congratulations, inay, isang malusog na baby boy, sabi ng nurse, ang boses niya ay masigla. Binalot nila ang sanggol sa isang puting lampin at inilapag siya sa aking dibdib. At sa sandaling iyon, nang masilayan ko ang kanyang maliit na mukha, ang kanyang mga matang nakapikit pa, ang kanyang maliliit na kamay na nakakuyom, lahat ng sakit, lahat ng sakripisyo, lahat ng luha ay nagkaroon ng kahulugan. Nawala ang galit. Nawala ang pait. Ang natira na lang ay isang pagmamahal na napakalaki at napakalinis, isang pagmamahal na hindi ko pa naramdaman kailanman. Tinitigan ko siya. Ang kanyang ilong, ang kanyang mga labi may bahid ni George. Isang matamis at masakit na paalala ng pag-ibig na isinuko ko. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Umiyak ako, pero ngayon hindi na ito luha ng pighati. Ito ay luha ng saya. Luha ng pag-asa. Anong ipapangalan mo sa kanya? Tanong ni Mama, na nasa tabi ko pala, umiiyak din. Tumingin ako sa aking anak. Isang pangalan lang ang nasa isip ko.
Isang pangalan na magiging tulay ko sa nakaraan, pero siya ang magiging daan ko patungo sa hinaharap. Gio, bulong ko. Ang pangalan niya ay Gio. Niyakap ko ang aking anak. Sa sandaling iyon, alam ko na. Hindi na ako si Leona, ang estudyanteng sinira ng pag-ibig. Ako na si nanay. Ang nanay ni Gio. At para sa kanya, kakayanin ko ang lahat. Ang sakripisyo ay hindi na isang bigat na pasanin. Ito na ngayon ang aking lakas. Ito na ang simula ng bagong pag-asa. 8 taon. 8 taon ang lumipas na parang isang mahabang panaginip. Sa loob ng 8 taon, natutunan kong i-assemble ang mga basag na piraso ng aking sarili at buuin muli ang isang buhay, hindi na para sa akin, kundi para kay Gio. Ang mundo ko, na dating umiikot sa mga pangarap namin ni George, ay umiikot na ngayon sa isang maliit na batang lalaki na may mga matang kasing kislap ng mga bituin. Nakatapos ako ng pag-aaral. Hindi ito naging madali. Sa araw, nagtatrabaho ako sa kung ano-anong racket, mula sa pagiging tagatinda sa palengke tuwing Sabado, hanggang sa pagtanggap ng labada. Sa gabi, kapag tulog na si Gio, binubuklat ko ang aking mga libro. Kumuha ako ng unit sa isang open university, isang mas mahaba at mas mahirap na daan, pero tinahak ko. 4 na taon ang naging 6, pero sa huli, hawak ko na rin ang diplomang pinangarap ko. Ngayon, isa na akong guro sa isang pampublikong paaralan sa aming bayan. Simple lang ang buhay. Ang sahod ay sapat lang, pero ang kaligayahan na nakikita ko sa mga mata ng aking mga estudyante, at higit sa lahat, sa mga mata ni Gio, ay isang yaman na hindi matutumbasan ng pera. Si Papa, sa paglipas ng panahon at sa paglaki ni Gio, ay unti-unting lumambot. Ang apo niya ang naging tulay para muli kaming magkaayos. Hindi man niya sabihin, nakikita ko sa mga mata niya ang pagmamahal at pagmamalaki para sa batang kinahuhumalingan niya ngayon. Si Mama naman ang naging pinakamatibay kong sandalan. Ang puso ko. Natuto itong tumibok para kay Gio na lang. Ang alaala ni George ay inilagay ko sa isang bowl sa pinakasulok ng aking isipan, ikinandado at pilit na kinalimutan. May mga gabi, na kapag ang lahat ay tahimik na, ang kandado ay tila kinakalawang at bumubukas ng kusa. Napapaisip ako, kumusta na kaya siya? Naging matagumpay na engineer na kaya siya? Masaya na kaya siya? Ang mga tanong na iyon ay mabilis kong iwinawaglit dahil ang bawat pag-iisip sa kanya ay isang pinto patungo sa sakit na matagal ko nang tinalikuran. Ang araw na ito ay espesyal. District-wide ang Education Week, at si Gio, ang aking matalinong anak, ay kasali sa Science Quiz Bee bilang pambato ng kanilang eskwelahan. Narito kami ngayon sa malaking auditorium ng aming munisipyo, puno ng mga estudyante, magulang at mga guro. Nakaupo ako sa isang sulok, ang dibdib ko'y puno ng pagmamalaki habang pinapanood ko si Gio sa entablado, kumpiyansang itinataas ang kanyang kamay para sumagot. And for our final question D. Sabi ng MC. Who is known as the father of modern genetics? Nakita kong bumulong si Gio sa kanyang mga kagrupo at pagkatapos ay isinulat nila ang kanilang sagot sa whiteboard. Halos mapatalon ako sa tuwa nang itaas nila ito, Gregor Mendel. At sila ang nag-iisang grupo na nakakuha ng tamang sagot. The winner for this year's Science Quiz Bee, grade 2 category, is North Central Elementary School. Naghiyawan ang mga tao. Ako, napahawak sa aking bibig, pinipigilan ang mapaiyak sa tuwa. Ang anak ko. Ang galing-galing ng anak ko. Pagkatapos ng awarding, isang mahalagang panauhin daw ang magbibigay ng closing remarks. Isang inspirasyon daw sa mga kabataan. Mga kaibigan, mga guro, mga magulang, at sa ating magigiting na mga mag-aaral, panimula ng MC. Isang karangalan na ipakilala sa inyo ang isang anak ng ating bayan na ngayon ay isa ng matagumpay na civil engineer at ang ihi ng sarili niyang construction firm. Let's all give a warm round of applause to Engineer George Del Rosario. Sa pagkarinig ko ng pangalang iyon, parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang masigabong palakpakan ay naging isang ugong na lang sa aking pandinig. Ang puso ko, na kanina lang ay puno ng saya, ay biglang kinabog ng sobrang lakas na parang gusto nang kumawala sa aking dibdib. Dahan-dahan, umakyat siya sa entablado. Ang lalaking 8 taon kong hindi nakita. Mas tumangkad siya. Mas lumapad ang kanyang mga balikat.
Ang kanyang dating simpleng suot na t-shirt at maong ay napalitan ng isang mamahaling suit na tamang-tama ang lapat sa kanyang katawan. Mas naging seryoso ang kanyang mukha, mas matipuno. Pero ang kanyang mga mata, ang mga matang iyon, nang lumingon siya sa direksyon ng audience, ay ganoon pa rin. Ang mga matang minsan kong tinawag na aking tahanan. Isang hindi maipaliwanag na kaba at kilig ang biglang dumaloy sa akin. Isang kuryenteng matagal ko nang kinalimutan. Agad ko itong sinupil. Hindi, Leona. Tapos na iyan. Yumuko ako, nagdasal na sana hindi niya ako makita sa dami ng tao. Nagdasal na sana maging invisible ako. Nagsimula siyang magsalita. Ang boses niya, mas malalim ngayon, mas may otoridad. Ikinuwento niya ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging isang simpleng estudyanteng taga-probinsya hanggang sa pagiging isang engineer. Ang kanyang bawat salita ay tungkol sa pagsisikap, determinasyon, at pag-abot sa pangarap. Hindi ko namalayan, nakatitig na pala ako sa kanya. At sa isang iglap, habang nililibot niya ang kanyang tingin sa buong auditorium, ang aming mga mata ay nagtama. 1 segundo. 2 segundo. Parang huminto ang oras. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang kanyang propesyonal na ngiti ay bahagyang nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya sa pagkilala. Nakita niya ako. Mabilis akong umiwas ng tingin, ang puso ko'y martilyong pumupukpok sa aking dibdib. Hindi ako makahinga. Pagkatapos ng 8 taon, sa lugar na ito, sa ganitong paraan. Anong gagawin ko? Nang matapos ang kanyang talumpati, mabilis kong hinanap si Gyo sa gitna ng mga batang nagkakagulo. Kailangan na naming umalis. Ngayon na. Nanay. Lumingon ako at nakita ko si Gyo na tumatakbo palapit sa akin. Ang gintong medalya ay nakasabit sa kanyang liig. Ang mukha niya ay maningning sa tagumpay. Nanay, nanalo kami. Nakita mo yon, sigaw niya, niyakap ang aking mga binti. Yumuko ako para yakapin siya, para halikan ang kanyang noo. Anak, ang galing-galing mo. I'm so proud of you. Leona, ang boses na iyon. Ang boses na nagmumulto sa akin sa mga gabing hindi ako makatulog. Dahan-dahan akong tumayo at lumingon. Nakatayo siya roon, ilang talampakan lang ang layo sa amin. Si George. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin sa akin. Nakatitig ito sa batang nakayakap sa aking binti. Nakatitig ito kay Gyo. Nakita ko ang pagkalito sa kanyang mukha habang pinagmamasdan niya ang aking anak. Ang kanyang tingin ay lumilipat mula sa mukha ni Gyo patungo sa akin at pabalik ulit kay Gyo. Nakita ko ang unti-unting paggana ng kanyang isipan. Ang pagkalkula. 8 taon. Ang mga salitang hindi sinabi ay tila isinisigaw sa espasyo sa pagitan namin. Nakita ko ang dahan-dahang pagbabago ng kanyang ekspresyon mula sa pagkalito, patungo sa pagkabigla, at sa huli, isang realisasyon na kasing lakas ng isang sampal sa mukha. Ang hugis ng mukha ni Gyo. Ang kanyang ilong. Ang kanyang mga mata. Si Gyo ay isang maliit na bersyon niya. Isang hindi maikakailang kopya. Siya, sino siya? Tanong ni George, ang boses niya ay nanginginig, halos pabulong. Hindi ako makasagot. Ang dila ko'y tila na paralisa. Lumapit siya ng isang hakbang. Yumuko siya ng bahagya para maging ka-level ang mukha ni Gyo. At doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng auditorium, ang pagkakahawig nila ay naging mas malinaw, mas hindi maitatanggi, mas masakit. Nanay, sino po siya? Tanong ni Gyo, na ngayon ay medyo nahihiya sa titig ng estranghero. Ang tanong ng aking anak ang nagpabalik sa akin sa realidad. Ang sikretong iningatan ko sa loob ng 8 taon ay nasa bingit ng pagkakabunyag. George, kailangan na naming umalis, sabi ko, hinawakan ang kamay ni Gyo at akmang aalis na. Mag-usap tayo, sabi niya, ang boses niya ay mariin pero puno ng pigil na emosyon. Hinawakan niya ako sa braso. Hindi mahigpit, pero sapat na para pigilan ako. Please, Leona. Mag-usap tayo. Ang kanyang pagmamakaawa ang nagpatigil sa akin. Tumingin ako sa paligid. Ang mga tao ay nagsisimula ng mag-alisan, pero may ilan pa ring nagpapapicture sa kanya. Kailangan namin ng lugar na pribado. Sa labas, sabi ko. Binitawan niya ako. Sinundan niya kami ni Gyo palabas ng auditorium, patungo sa isang tahimik na pasilyo sa gilid ng gusali.
Pinaupo ko muna si Gyo sa isang bench. Anak, dito ka lang muna, ha? May kakausapin lang si nanay. Tumango si Gyo, abala sa paglalaro sa kanyang medalya. Humarap ako kay George. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng naghahalong emosyon, gulat, sakit, at isang nagsisimulang galit. Ilang taon na siya, Leona, simula niya, ang tanong ay diretsahan. 8, sagot ko, mahina. Tumawa siya, isang tawang walang kagalakan. Isang tawang puno ng pait. 8. Tamang-tama. Sakto sa panahong iniwan mo ako. Sakto sa panahong sinabi mong nakakasakal ako. George T. Huwag mo akong tawaging George, biglang tumaas ang boses niya, pero agad din niyang hininaan, lumingon para siguraduhing hindi narinig ni Gyo. Bakit, Leona? Bakit hindi mo sinabi? Anak ko ba siya? Ang tanong na iyon, bagamat inaasahan ko, ay parang bombang sumabog sa pagitan namin. Yumuko ako. Pag-amin ko. Napahawak siya sa kanyang buhok, gulong-gulo. Naglakad siya pabalik-balik sa aming harapan. Diyos ko! May anak ako. May anak ako sa loob ng 8 taon at wala akong kaalam-alam. Ipinagkait mo sa akin yon, Leona. Ipinagkait mo sa akin ang karapatang makilala ang sarili kong anak. Ginawa ko yon para sa'yo, depensa ko, ang mga luha ay nagsisimula na namang magbanta. Ayokong masira ang mga pangarap mo. Nag-aaral ka pa lang noon. Mahirap lang tayo. Anong buhay ang maibibigay natin sa kanya? Buhay? Leona, buhay na magkasama, sigaw niya, puno ng hinanakit. Akala mo ba masaya ako sa 8 taon na yon? Naging engineer ako. May pera na ako. Pero gabi-gabi iniisip kita. Gabi-gabi tinatanong ko ang sarili ko kung saan ako nagkamali. Habang ako nagdurusa sa pag-aakalang hindi mo na ako mahal, ikaw pala, itinatago mo sa akin ang anak ko. Hindi mo maiintindihan. Ang alin ang hindi ko maiintindihan, lumapit siya, ang mga mata niya ay nag-aapoy. Na mas pinili mong magdesisyon para sa ating dalawa? Na tinanggalan mo ako ng pagkakataong maging ama sa kanya? Tignan mo siya, Leona. Hindi niya ako kilala. Isang estranghero lang ako sa kanya. Ang sakit sa kanyang mga salita ay tumago sa akin. Tama siya. Sa lahat ng ginawa kong pagprotekta sa kanya, nasaktan ko siya sa paraang hindi ko kailanman inakala. Nanay, pareho kaming napalingon. Nakatayo si Gyo sa dulo ng pasilyo, nakatingin sa aming dalawa, ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Okay ka lang po? Bakit po kayo umiiyak? Ang tanong ng aking anak ang nagpatahimik sa amin. Biglang bumalik ang lahat ng takot na naramdaman ko 8 taon na ang nakakaraan. Ang mundo kong maingat kong binuo para sa aming dalawa ni Gyo, sa isang iglap ay nagsimula ng gumuho. At sa gitna ng mga guho, nakatayo si George, ang nakaraan na bumalik, ang katotohanang hindi na maitatago, at ang ama ng aking anak. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng pagkikita namin sa auditorium ay puno ng tensyon. Ang katahimikang matagal kong iningatan ay biglang nabasag, at ang mga alo ng nakaraan ay walang tigil sa paghampas sa pader na itinayo ko sa paligid ng aking puso. Tumawag si George. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang numero ko, pero sa panahon ngayon, hindi na iyon mahirap para sa isang taong katulad niya. Paulit-ulit siyang tumatawag. Sa una, hindi ko sinasagot. Tinititigan ko lang ang screen ng telepono, ang pangalan niya, George Del Rosario, ay kumikislap, isang paalala ng kaguluhang muling pumasok sa buhay ko. Ngunit si George ay hindi na ang binatang madaling sumuko. Siya na ngayon ang engineer, ang sihi, ang lalaking sanay na makuha ang gusto niya. Isang gabi, pagkatapos ng halos 1 linggong pag-iwas ko, nag-text siya. Leona, please. Kahit para lang kay Gyo. Kailangan nating mag-usap. Hindi ako titigil hanggat hindi mo ako kinakausap. May halong banta at pakiusap ang kanyang mga salita. Alam kong totoo ang sinabi niya. At sa huli, ang kapakanan ni Gyo ang nagtulak sa akin na sumuko. Hindi pwedeng habang buhay kaming magtataguan. Hindi pwedeng manatiling isang malaking tandang pananong sa buhay ng anak ko ang pagkatao ng kanyang ama. Nagkita kami sa isang maliit at tahimik na coffee shop, malayo sa sentro ng bayan. Pinili ko ang lugar na ito para siguraduhing walang makakakilala sa amin.
Pagdating ko, nandoon na siya, nakaupo sa isang mesa sa sulok. Nakasuot lang siya ng simpleng polo shirt at pantalon, pero bakas pa rin ang aura ng tagumpay sa kanyang tindig. Tumayo siya nang makita ako. Ang mga mata niya, nang magtama ang aming mga paningin, ay puno ng mga emosyong hindi ko mabasa, hinanakit, pag-asa, galit, at isang bakas ng dating pagmamahal na pilit kong iwinawaksi. Salamat sa pagdating, sabi niya, ang boses niya ay kalmado, taliwas sa bagyo na nararamdaman kong nagaganap sa loob niya. Umupo ako, inilagay ang bag ko sa aking kandungan na parang isang panangga. Ano ang gusto mong pag-usapan, George? Diretsahan kong tanong. Huminga siya ng malalim. Lahat, Leona. Gusto kong pag-usapan ang lahat. Simulan natin sa anak ko. Gusto ko siyang makilala. Gusto kong maging bahagi ng buhay niya. Ang determinasyon sa kanyang boses ay hindi maikakaila. Hindi ganoon kadali yon, George, sagot ko. 8 taon siyang nabuhay na ako lang ang kilala niyang magulang. Hindi mo pwedeng basta-basta na lang pumasok sa buhay niya at guluhin ang lahat. Guluhin? Mapait siyang umiti. Hindi ko gustong guluhin ang buhay niya. Gusto kong buwin. Ama niya ako, Leona. Karapatan kong maging ama sa kanya at karapatan niyang magkaroon ng ama. Tama siya. Sa bawat salitang binitawan niya, parang lalo akong nawawala ng karapatang tumanggi. Anong plano mo? Tanong ko, sumusuko na. Gusto kong simulan sa simula. Gusto ko siyang dalawin. Gusto ko siyang isama sa pamamasyal. Gusto kong malaman niya na nandito ako para sa kanya. At para mangyari yon, huminto siya at tinitigan ako ng diretso sa mata. Kailangan nating magkasundo. Kailangan nating maging magulang sa kanya. Pareho. Tumango ako. Iyon ang tamang gawin. Sige, sabi ko. Ang mga mata niya ay bahagyang lumambot. Salamat, halos pabulong niyang sabi. May ilang sandali ng katahimikan, isang katahimikang puno ng mga non-said words. May isa pa akong gustong pag-usapan, sabi niya, binasag ang katahimikan. Tungkol sa atin. Agad akong nanigas. Walang atin, George. Matagal nang natapos yon. Para sa'yo, marahil. Pero para sa akin, hindi, umiling siya. Leona, nang makita kita ulit nang makita ko kayo ni Gio, alam kong hindi pa tapos. Alam kong may nararamdaman pa rin ako. Tumingin ako sa labas ng bintana, hindi makatingin sa kanya. Ang mga salitang iyon ang kinatatakutan kong marinig. Dahil isang parte sa akin, isang maliit at taksil na parte, ay nakakaramdam din ng ganoon. George, wag na nating gawing komplikado ang lahat. Maging magulang na lang tayo kay Gio. Hanggang doon na lang. Hindi ako papayag na hanggang doon na lang, sabi niya, mas matigas na ngayon. 8 taon ang ninakaw sa atin, Leona. 8 taon na sana'y magkakasama tayo. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Bigyan mo tayo ng isa pang pagkakataon. Papatunayan ko sa'yo na kaya kong maging mabuting ama kay Gio at mabuting partner para sa'yo. Umiling ako, ang puso ko'y gulong-gulo. Hindi mo naiintindihan. Marami nang nagbago. Hindi na ako ang Leonang minahal mo noon. Ang mga sugat, malalim ang mga sugat, George. Ang mga sugat ng pang-iiwan. Ang mga sugat ng pag-iisa. Ang mga sugat na ako mismo ang gumawa, pero ako rin ang nagdusa. Hihilumin ko ang mga sugat na iyan, sabi niya, puno ng sinseridad. Hayaan mo akong ipakita sa'yo. Let me prove that I won't abandon you again. Hinding-hindi ko na kayo iiwan. Ang mga salitang abandon you again ay tumusok sa akin. Sa isip niya, iniwan ko siya. Pero sa puso ko, para akong iniwan sa gitna ng digmaan na ako mismo ang nagsimula. Tumayo ako. Kailangan ko nang umuwi. Hihintayin ko ang tawag mo kung kailan mo gustong makita si Gio. Tinalikuran ko siya bago pa man niya makita ang luhang nagbabadyang tumulo mula sa aking mga mata. Ang pag-uusap na iyon ay hindi nagbigay ng linaw. Sa halip, mas lalo lang nitong ginulo ang isip at puso ko. Ang pag-asa na inaalok niya ay isang bagay na parehong inaasam at kinatatakutan ko. Totoo sa kanyang sinabi, sinimula ni George na maging bahagi ng buhay ni Gio. Sa una, mahirap. Si Gio ay mailap, nahihiya sa lalaking bigla na lang sumulpot sa buhay niya at tinatawag siyang ianak. Ako ang laging nagsisilbing tulay.
Isang Sabado, niyaya ni George si Gio na maglaro sa parke. Sumama ako dahil hindi pa handa si Gio na silang dalawa lang. Habang naglalaro si Gio sa slide, naupo kami ni George sa isang bench, pinapanood siya. Masayahing bata si Gio, sabi ni George, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang aming anak. Salamat, Leona. Salamat sa pagpapalaki sa kanya ng maayos. Wala kang dapat ipagpasalamat. Responsibilidad ko siya, sagot ko. Responsibilidad din natin siya ngayon pagtatama niya. Ilang sandali, tahimik lang kaming nanonood. May isang pamilya malapit sa amin, ama, ina, at isang maliit na anak na babae. Naghahabulan sila, nagtatawanan. Isang perpektong larawan ng kaligayahan. Nakita kong napatingin doon si George, at may lungkot na dumaan sa kanyang mga mata. Ganyan sana tayo, bulong niya, sapat lang para marinig ko. Hindi ako kumibo. Pero sa loob-loob ko, sumang-ayon ako. Ganyan sana tayo. Biglang nadulas si Gio sa hagdan ng slide. Hindi naman malakas ang pagkakabagsak niya, pero umiyak siya dahil sa gulat. Bago pa man ako makatayo, si George ay parang kidlat na tumakbo palapit sa kanya. Binuhat niya si Gio, inalo at tiningnan kung may sugat. Okay lang yan, champ. Malakas ka, di ba? Sabi ni George habang pinupunasan ang luha ni Gio. Parte ng pagiging lalaki ang madapa. Ang importante, tumatayo ulit. Mula sa malayo, pinanood ko sila. Pinanood ko kung paano dahan-dahang kumalma si Gio sa mga bisig ng kanyang ama. Pinanood ko ang pag-aalala at pagmamahal sa mukha ni George. At doon, sa ilalim ng araw ng Sabado, isang maliit na bitak ang lumitaw sa pader na itinayo ko sa paligid ng aking puso. Isang pakiramdam ng selos ang biglang sumibol. Selos, hindi sa ibang babae, kundi sa eksenang nakikita ko. Selos, dahil sa loob ng 8 taon, ako lang ang gumagawa niyon. Ako lang ang tagapunas ng kanyang luha. Ako lang ang tagasalo sa tuwing siya inadadapa. Ngayon, may kahati na ako. At ang masakit, ang kahati ko ay ang taong dapat sana ikasama ko mula pa sa simula. Nagpatuloy ang mga ganoong eksena. Dinadalhan ni George si Gio ng mga laruang hindi ko kailanman kayang bilhin. Ipinapasyal niya ito sa mga lugar na sa picture books lang namin nakikita. Unti-unti nakikita ko ang pagbabago kay Gio. Ang dating pagkailang ay napapalitan ng pananabik sa tuwing darating ang kanyang kay Papa George. Isang gabi, habang tinutulungan ko si Gio sa kanyang assignment, bigla siyang nagtanong. Nanay, si Papa George po ba ang totoong tatay ko? Natigilan ako. Ito ang tanong na matagal ko nang iniiwasan. Huminga ako ng malalim. Anak, bakit po hindi siya nakatira sa atin? Ang inosenteng tanong na iyon ay parang isang suntok sa aking sikmura. Kasi, anak, may mga bagay na komplikado. Gusto ko po siyang makasama palagi, Nay. Tulad po ni na lolo at lola. Tulad po ng mga kaklase ko na may nanay at tatay sa bahay. Niyakap ko siya ng mahigpit. Alam ko, anak. Alam ko. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ko ang aking pagkatalo. Natalo ako sa sarili kong desisyon. Natalo ako sa pader na itinayo ko. Ang pag-ibig ni Gio para sa kanyang ama at ang pagpupursigi ni George na maging bahagi ng aming buhay ay dahan-dahang dinudurog ang lahat ng aking mga dahilan. Ngunit ang takot ay nandoon pa rin. Ang takot na masaktan muli. Ang takot na ang lahat ng ito ay isang panandaliang pag-asa lamang. Paano kung sa huli mapagod din siya? Paano kung may iba na pala siyang buhay na hindi ko alam? Ang pag-asa at pagdududa ay naglalaban sa loob ko. Gusto kong maniwala sa pangalawang pagkakataon na inaalok niya. Pero ang mga sugat ng nakaraan ay humihiyaw, nagpapaalala sa akin na ang pagtitiwala, kapag minsan nang nabasag, ay napakahirap ng buuin muli. Dahan-dahan, tulad ng isang bulaklak na muling bumubuka pagkatapos ng mahabang taglamig, sinimulan kong hayaan ang sarili kong maniwala. Ang mga pader na itinayo ko ay unti-unting gumuho sa bawat ngiti ni Gio kapag kasama niya si George, sa bawat mabait na tingin na ibinibigay sa akin ni George, sa bawat alaala ng nakaraan na tila muling nabubuhay sa kasalukuyan. Nagsimula kaming lumabas hindi lang bilang mga magulang ni Gio, kundi bilang kami. Isang hapong linggo, pagkatapos ihatid si Gio sa bahay ni na mama para doon muna maglaro, niyaya ako ni George na magkape. Isang simpleng imbitasyon pero ramdam ko ang bigat nito.
Ito ang unang pagkakataon na lalabas kaming dalawa lang pagkatapos ng 8 taon. Para tayong bumalik sa dati, no, sabi niya habang nakaupo kami sa parehong coffee shop kung saan kami unang nag-usap. Ngayon, ang hangin sa pagitan namin ay hindi na gaanong mabigat. Mayroon ng kaunting gaan, isang pamilyar na pakiramdam. Marami nang nagbago, sagot ko, hinahalo ang kape na hindi ko naman balak lagyan ng asukal. Marami, pagsang-ayon niya. Pero may mga bagay na hindi. Katulad nito. Inabot niya ang aking kamay na nakapatong sa mesa. Ang init ng kanyang palad, ang pamilyar na kuryenteng dumaloy sa aking mga ugat. Hindi ko binawi ang aking kamay. Katulad ng nararamdaman ko, Leona. Hindi nagbago. Tinitigan ko siya. Sa mga mata niya, nakita ko ang sinseridad. Nakita ko ang lalaking minahal ko noon at ang lalaking natatakot akong mahalin muli ngayon. Natatakot ako, George, pag-amin ko, ang boses ko ay halos pabulong. Saan ka natatakot? Sa lahat. Sa'yo. Sa akin. Sa kung anong pwedeng mangyari. Paano kung masaktan lang ulit tayo? Paano kung hindi ito para sa atin? Paano kung para sa atin to, balik tanong niya. Paano kung ito na yung pangalawang pagkakataon na hinihintay natin? Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Hayaan mo akong alisin ang takot mo, Leona. Hayaan mo akong patunayan na karapat-dapat ako sa tiwala mo. Sa mga sumunod na linggo, tinupad niya ang pangakong iyon. Naging mas madalas ang kanyang pagdalaw. Hindi lang para kay Gyo, kundi para na rin sa akin. Minsan, susunduin niya ako sa eskwelahan, may dalang isang tangkay ng rosas. Minsan, bigla na lang siyang magpapadala ng pagkain sa bahay ni na mama. Mga maliliit na bagay pero tumatago sa puso kong matagal nang nanigas. Nagsimula na naman akong kiligin, isang pakiramdam na akala ko'y kinalimutan ko na. Isang araw, tumawag siya. May sorpresa ako sa'yo. Sa inyo ni Gyo. Susunduin ko kayo bukas ng umaga. Kinabukasan, dinala niya kami sa isang lugar na pamilyar sa akin, isang malawak na lot sa isang tahimik na subdivision sa labas ng bayan. Dito niya ako unang dinala noong mga estudyante pa lang kami, noong puno pa kami ng pangarap. Tanda mo pa ba to? Tanong niya. Tumango ako. Dito mo sinabing ipapatayo mo ang bahay na may malaking hardin. Ngumiti siya. Halika. Iginya niya kami ni Gyo papasok sa lot. At doon, sa gitna, may nakatayong isang bahay. Hindi pa ito tapos, pero nakatayo na ang pundasyon at ang mga pader. Isang malaking tarpaulin sa harap ang nagpapakita ng artist's perspective ng magiging itsura nito, isang magandang modernong bahay na may malawak na bintana at isang malaking hardin. Sinimulan ko itong ipatayo 2 taon na ang nakalipas, paliwanag niya. Kahit noong wala ka pa, kahit noong akala ko'y galit ka sa akin, hindi na wala sa isip ko ang pangako ko sa'yo. Ito yung pangarap natin, Leona. At gusto kong ituloy natin to, tayong tatlo. Naiyak ako. Sa harap ng hindi pa tapos na bahay, sa harap ng aming anak, sa harap ng katuparan ng isang pangakong akala ko'y matagal nang napako. Niyakap niya ako. At sa yakap na iyon, naramdaman kong umuwi ako. Mahal kita, Leona, bulong niya. Noon, ngayon at sana hanggang sa pagtanda natin. Mahal din kita, George, sagot ko sa gitna ng aking mga luha. Sa wakas, binitawan ko ang salitang matagal kong ikinulong. Ngunit ang pag-ibig, gaano man katotoo, ay laging may kaakibat na mga hamon. At ang aming pinakamalaking hamon ay dumating sa katauhan ng kanyang ina. Niyaya kami ni George naman ang halian sa bahay nila 1 linggo. Ito raw ang tamang panahon para formal na ipakilala si Gyo bilang kanyang anak at ako, bilang ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Kinakabahan ako. Kilala ko si Aling Aurora, ang ina ni George. Isang babaeng istrikta, may mataas na pangarap para sa kanyang nag-iisang anak na lalaki, at hindi kailanman naging pabor sa relasyon namin noon pa man. Pagdating namin sa kanilang bahay, isang malaki at magandang bahay na patunay ng tagumpay ni George, ang pagsalubong sa amin ay kasing lamig ng marmol na sahig. Magandang tanghali po, bati ko, habang si Gyo ay nakakapit sa aking kamay. Tiningnan kami ni Aling Aurora mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay matalim, mapanuri. George, ano ito? Tanong niya, hindi sa amin, kundi sa kanyang anak. Ma, si Leona po.
At ito si Gio, anak ko, sabi ni George, hinawakan ang balikat ni Gio. Anak mo. Tumawa si Aling Aurora, isang tawang mapakla. Anak mo o anak niya na ipinipilit lang sa'yo? Saway ni George, bakas ang pagkagulat at galit sa kanyang boses. Huwag mo akong sigawan, George. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ng babaeng yan sa'yo. Iniwan ka niya noong panahong kailangan mo siya. Sinaktan ka niya. At ngayon, babalik siya na may dalang bata at sasabihing anak mo. Para ano? Para sa pera mo? Bawat salita niya ay parang latigong humahagupit sa akin. Naramdaman kong humigpit ang kapit ni Gio sa aking kamay. Hindi po yan totoo, sabi ko, pinipilit na maging kalmado para sa aking anak. Huwag mo akong kausapin, sigaw niya sa akin. Wala kang lugar sa pamilyang ito. Isa kang manggagamit. Sinira mo na ang pangarap ng anak ko noon, hindi ko hahayaang sirain mo ulit ang buhay niya ngayon. Aurora, tama na yan, isang malumanay pero may otoridad na boses ang pumigil. Ang ama ni George, si Mang Lito, ay lumabas mula sa kusina. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang bisita natin, lalo na sa harap ng bata. Bisita. Sila ang sumisira sa pamilya natin. Ako ang nag-imbita sa kanila, mariing sabi ni George. At kung hindi niyo sila kayang respetuhin, kami na lang ang aalis. Aalis ka. Ipagpapalit mo ang sarili mong ina para sa babaeng yan, hindi makapaniwalang tanong ni Aling Aurora, ang mukha niya ay puno ng sakit at galit. Hindi sumagot si George. Hinawakan niya ang aking kamay at ang kamay ni Gio. Tara na, sabi niya at iginya kami palabas ng bahay. Habang naglalakad kami palayo, narinig ko ang malakas na pag-iyak ni Aling Aurora. Ang tunog na iyon ay sumugat sa puso ko. Ako ang dahilan ng kanyang sakit. Ako ang kontrabida sa kwento ng kanyang pamilya. Sa loob ng sasakyan, walang nagsasalita. Si Gio ay tahimik sa likod, marahil ay takot at nalilito. Ako naman ay nakatingin lang sa bintana, pinipigilan ang mga luha. Ang pag-asang binuo namin sa mga nakaraang linggo ay biglang gumuho. Patawarin mo si Mama, Leona, sabi ni George, binasag ang katahimikan. Umiling ako. Naiintindihan ko siya, George. Ina siya. Gusto niya lang ng pinakamabuti para sa'yo. At sa tingin niya, hindi ako yon. Mali siya. Ikaw ang pinakamabuti para sa akin, sabi niya, pero ang boses niya ay walang dating kumpiyansa. Mayroon itong bahid ng pagod at pag-aalangan. Pag-uwi namin, habang pinapatulog ko si Gio, narinig ko si George na may kausap sa telepono sa sala. Ang ina niya. Hindi ko marinig ng malinaw ang lahat, pero sapat na ang mga salitang nakuha ko. Mahal ko siya. Hindi ko siya iiwan. Pamilya ko rin sila, Ma. Pakiusap, intindihin niyo naman. Ang bawat salita niya ay isang pagtatanggol sa akin, pero naririnig ko rin ang hirap sa kanyang boses. Ang hirap na mamili sa pagitan ng inang nag-aruga sa kanya at sa babaeng mahal niya. Nang gabing iyon, pagkatapos ng tawag, umupo siya sa tabi ko sa sala. Ang mukha niya ay pagod na pagod. Gusto ni Mama na hiwalayan kita, sabi niya, hindi makatingin sa akin. Sinabi niya na kung hindi kita iiwan, itatakwil niya ako bilang anak. Isang malamig na takot ang gumapang sa aking katawan. Ito na. Ito na ang hamon na hindi ko alam kung paano namin lalagpasan. Anong gagawin mo? Tanong ko, takot sa isasagot niya. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay puno ng sakit. Hindi ko alam, Leona. Hindi ko alam. Ang kanyang pag-aalinlangan. Ang kanyang hindi ko alam. Iyon ang pumatay sa akin. Mas masakit pa kaysa sa mga masasakit na salita ng kanyang ina. Dahil doon ko naramdaman na nag-iisa na naman ako. Ang pangako niyang hinding-hindi niya kami iiwan ay biglang naging isang salitang walang bigat. Ang tiwalang unti-unti kong ibinabalik ay muling nagkalamat. Ang pag-ibig, sabi nila, ay kayang lagpasan ang lahat. Pero sa sandaling iyon, habang nakikita ko si George na naghihirap sa pagitan ng kanyang pamilya at sa akin, habang nararamdaman ko ang pagbabalik ng dating sakit ng pag-iisa, napagtanto ko na minsan, ang pag-ibig ay hindi sapat. Minsan, ang pag-ibig ay kailangan ding sumuko sa mga hamon na mas malaki kaysa dito. Ang mga salitang hindi ko alam ni George ay umalingaw-ngao sa aking isipan sa loob ng maraming araw. Nagdulot ito ng isang malamig na distansya sa pagitan namin. Hindi na siya kasing dalas magparamdam.
Ang mga text niya ay naging matipid, ang mga tawag niya ay naging bihira. Ramdam ko ang kanyang paglayo, at bawat sandali ng kanyang pananahimik ay isang kumpirmasyon sa aking pinakamalaking takot, na sa huli, pipiliin niya ang kanyang pamilya. Na sa huli, ako at si Gio na naman ang maiiwan. Ang sakit ay bumalik, mas matindi ngayon dahil nakatikim na ako ulit ng pag-asa. Ang sugat na akala ko'y nagsisimula ng maghilom ay muling kumirot at nagdugo. Nagkulong ulit ako sa aking mundo, ang bahay, ang eskwelahan, at si Gio. Sinubukan kong ibalik ang mga pader na giniba niya, pero huli na. May mga lamat na, at sa mga lamat na iyon, sumisilip ang alaala ng kaligayahang panandalian naming naramdaman. Isang hapon, habang naghahanda ako ng hapunan, biglang nilagnat si Gio. Mataas na lagnat na hindi bumababa kahit anong gawin kong pagpunas at pagpapainom ng gamot. Sa gitna ng gabi, nagsimula siyang magkumbulsyon. Ang takot na naramdaman ko ay hindi maipaliwanag. Wala akong ibang naisip kundi ang itakbo siya sa ospital. Sa aking pagpapanik, isang numero lang ang otomatiko kong tinawagan. George, sabi ko, nanginginig ang boses, nang sagutin niya ang tawag. Si Gio nagkukumbulsyon siya. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Walang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Nasaan kayo? Papunta na ako. Sa loob ng ilang minuto, dumating siya. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Mabilis niyang binuhat si Gio, na ngayon ay mahina na at isinakay sa kanyang sasakyan. Ang biyahe papuntang ospital ay ang pinakamahabang biyahe ng buhay ko. Tahimik lang ako sa tabi niya, nakahawak sa kamay ng aking anak, habang si George ay nagmamaneho ng mabilis pero maingat. Sa emergency room, ang bawat minuto ay parang isang oras. Habang inaasikaso ng mga doktor si Gio, naiwan kaming dalawa ni George sa labas, naghihintay. Hindi kami nag-uusap. Pareho kaming hindi mapakali. Kasalanan ko to, bulong ko, hindi na napigilan ang mga luha. Sana nadala ko siya agad sanad. Lumapit si George at umupo sa tabi ko. Inakbayan niya ako. Itre, hindi mo kasalanan, Leona. Walang may kasalanan. Magiging okay din si Gio. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat, hinayaan ang sarili kong maging mahina sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Sa mga sandaling iyon, hindi siya ang lalaking hindi alam ang gagawin. Siya si George, ang aking sandalan, ang ama ng aking anak. Lumipas ang ilang oras bago lumabas ang doktor. Dengue. Malala na raw ang kaso at kailangan ni Gio ng pagsasalin ng dugo. Ang dugo ko ay hindi tugma. Nagpresenta si George. Nang kunan siya ng sample, nalaman nilang pareho sila ng blood type. Habang isinasalin ang dugo mula kay George papunta kay Gio, nakatayo lang ako sa labas ng kwarto, pinapanood sila sa salamin ng bintana. Si Gio, na natutulog ng mahimbing, at si George, na nakaupo sa tabi niya, ang dugo niya ay dumadaloy, nagbibigay buhay sa aming anak. Isang literal na koneksyon. Isang larawan ng pagiging ama na hindi matutumbasan ng kahit anong materyal na bagay. Sa sandaling iyon, isang realisasyon ang tumama sa akin. Ang pagpapatawad. Hindi lang pagpapatawad para kay George o sa kanyang ina, kundi pagpapatawad sa aking sarili. Pinatawad ko ang sarili ko sa desisyong ginawa ko 8 taon na ang nakalipas. Pinatawad ko ang sarili ko sa pagiging maramot sa pag-ibig, sa pagtatayo ng mga pader dahil sa takot. Naintindihan kong ang lahat ng nangyari, masakit man, ay ang nagdala sa amin sa sandaling ito. Nanatili si George sa ospital sa loob ng 3 araw. Hindi niya kami iniwan. Siya ang nagbabantay kay Gio sa gabi para makatulog ako. Siya ang bumibili ng aming pagkain. Siya ang kausap ng mga doktor. Sa mga araw na iyon, nakita ko ang George na handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya, kahit pa ang ibig sabihin nito ay ang suwayin ang sarili niyang ina. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Gio, naupo kami ni George sa maliit na sofa sa loob ng kwarto. George, patawarin mo ako, simula ko. Tumingin siya sa akin, naguguluhan. Para saan? Sa lahat. Sa hindi ko pagtitiwala sa'yo. Sa pag-iisip kong iiwan mo kami. Umiling siya. Ako ang dapat humingi ng tawad, Leona. Patawarin mo ako kung sa isang saglit nag-alinlangan ako. Natakot ako. Natakot akong mawala ang ina ko. Pero mas natakot akong mawala kayo.
Nang makita ko si Gyo na ganito, nawala lahat ng takot na yon. Ang natira na lang ay ang kagustuhang protektahan kayo. Kayo ni Gyo ang pamilya ko. Kayo ang pipiliin ko, paulit-ulit. Ang mga salitang iyon ang naghilom sa huling bitak ng aking puso. Nang makalabas si Gyo sa ospital, mas naging matatag ang aming relasyon. Hindi na namin pinag-uusapan ang problema, hinaharap na namin ito. Isang araw, nagulat ako nang makita ko si Aling Aurora sa labas ng gate ng aming bahay. Nag-aalinlangan pero naghihintay. Leona, sabi niya, ang boses niya ay mahina. Maaari ba tayong mag-usap? Pinapasok ko siya. Sa sala, kung saan unang narinig ni Gyo ang masasakit na salita, doon kami naupo. Nabalitaan ko ang nangyari kay apo ko, sabi niya, nahihirapan sa salitang apo. Sinabi sa akin ni George ang lahat. Kung paano kanya tinawagan, kung paano kayo magkasamang nag-alaga sa bata. Hindi ako kumibo. Hinintay ko lang siyang magpatuloy. Marahil nagkamali ako, pag-amin niya, isang malaking sakripisyo para sa isang babaeng kasing taas ng pride niya. Nakita ko lang ang sakit na idinulot mo sa anak ko noon. Hindi ko nakita ang sakripisyong ginawa mo para sa kanya, para sa batang ito. Ina rin ako, Leona. At ngayon ko lang naiintindihan na minsan, ang pagmamahal ng isang ina ay nagtutulak sa ating gawin ang mga bagay na mahirap intindihin ng iba. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako, Ija. Sa paghingi niya ng tawad, gumaan ang lahat. Niyakap ko siya. Isang yakap ng pagtanggap at pag-unawa. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang kontrabida. Isa lang siyang ina, tulad ko. Ang paggaling ni Gyo ang naging simula ng tuluyang paghilom ng aming pamilya. Nagsimulang dumalaw si Aling Aurora, sa unay ilang pero unti-unti naging komportable sa pagiging isang lola. Nakikita ko ang saya sa mga mata ni Gyo sa tuwing kasama niya ang kanyang lola at lolo. Isang gabi, ilang buwan pagkatapos ng lahat ng pagsubok, dinala ako ni George sa bahay na ipinapatayo niya. Tapos na ito. Ang mga ilaw ay nakabukas, nagbibigay ng mainit na liwanag sa buong kabahayan. Ang hardin ay puno na ng mga bulaklak. Sa gitna ng sala, sa harap ng isang malaking bintana na tanaw ang mga bituin, lumuhod siya. May kinuha siya sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Binuksan niya ito, at sa loob, isang simpleng singsing na may kumikinang na bato. Leona, simula niya, ang boses niya ay nanginginig sa emosyon. Dumaan tayo sa lahat. Sa sakit, sa takot, sa pag-aalinlangan. Pero sa huli, pag-ibig pa rin ang nanalo. Pag-ibig para sa isa't isa at pag-ibig para sa anak natin. Ayoko nang mag-aksaya pa ng panahon. Gusto kong gumising araw-araw na katabi ka. Gusto kong buuin ang pamilyang ito kasama ka, sa bahay na ito na binuo para sa iyo. Huminto siya at huminga ng malalim. Leona Salvador, will you marry me? Tumingin ako sa paligid. Sa bahay na ito, na simbolo ng aming mga pangarap. Tumingin ako sa kanya, ang lalaking hindi sumuko, ang lalaking pinili ako. Umiiyak ako, pero ito na ang pinakamasayang luha sa buong buhay ko. Bulong ko. Yes, George. I will marry you. Isinuot niya ang singsing sa aking daliri. Tamang-tama ang sukat. Pagkatapos ng lahat, sa kabila ng lahat, kami pa rin pala. Kami pa rin hanggang sa huli. Ang pag-ibig ay hindi lang pala pagpaparaya. Ito rin ay pagtanggap, pagpapatawad, at pagpili sa isa't isa, araw-araw. May mga sandali sa buhay na parang isang panaginip na ayaw mo nang magising. Para sa akin, ang araw na ito ay ganoon. Ang araw ng aming kasal. Hindi ito ang kasal na pinangarap ko noong dalaga pa ako. Walang malaking simbahan, walang karwaheng hila ng kabayo, walang gown na may milya-milyang haba ng tela. Ang kasal na ito ay mas totoo, mas makabuluhan. Ginanap ito sa maliit na parokya ng aming bayan, ang simbahan na gawa sa lumang bato at kahoy, na saksi sa daan-daang binyag, kasal, at libing sa loob ng maraming henerasyon. Ang amoy ng kandila at mga lumang upuan ay amoy ng pamilyaridad, amoy ng tahanan. Habang nakatayo ako sa may pintuan ng simbahan, hawak ang braso ni na mama at papa, huminga ako ng malalim. Suot ko ang isang simpleng puting bestida, istilong Filipiniana, na may borda ng maliliit na bulaklak sa lailayan. Si mama ang tumulong sa aking tahiin ito, at bawat tahi ay parang isang dasal ng pagmamahal.
Ang buhok ko'y nakapusod lang, pinalamut siya ng isang korona ng sariwang sampagita na pinitas ni Papa mula sa kanilang hardin kaninang umaga. Handa ka na, anak, bulong ni Mama, ang mga mata niya ay kumikinang sa luha ng saya. Tumango ako. Higit pa sa handa. Nagsimulang tumugtog ang organo ng isang malambing na himig. Nagsimula kaming maglakad. Ang mga bisita, mga piling kaibigan at kapamilya ay nakangiti sa amin. Pero ang mga mata ko ay nasa dulo ng pasilyo. Nakatayo roon si George. Nakasuot ng puting-puting barong Tagalog na lalong nagpatingkad sa kanyang kakisigan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa akin. Sa tabi niya, nakatayo ang aming munting best man, si Gyo, na suot din ang isang maliit na barong. Hawak niya ang isang unan kung saan nakapatong ang aming mga singsing, at ang kanyang mukha ay seryosong-seryoso sa kanyang tungkulin, pero hindi maitago ang ngiti sa kanyang mga labi. Habang papalapit kami, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni George. Isang halo ng pagkamangha, pagmamahal at pasasalamat. Para bang sa isang iglap, nakita niya ang lahat ng pinagdaanan namin, ang mga ngiti, ang mga luha, ang 8 taong pagkakawalay, at ang milagro ng aming muling pagsasama. Sa kalagitnaan ng pasilyo, huminto si Papa. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga kamay, na minsan ay matigas at galit, ay malambing na hinaplos ang aking pisngi. Leona, anak, sabi niya, basag ang boses. Ang tanging hiling ko lang ay patawarin mo si Papa sa lahat. Maging masaya ka. Deserve mo yan. Niyakap ko siya ng mahigpit. Matagal ko na po kayong pinatawad pa. Mahal na mahal ko po kayo. Kinuha ni Papa ang kamay ko at inilagay sa nakalahad na kamay ni George. Ingatan mo ang prinsesa ko, iho, bilin niya. Habang buhay ko po siyang iingatan, sagot ni George, ang mga mata ay hindi inaalis sa akin. Nagsimula ang seremonya. Ang bawat salita ng pari tungkol sa pag-ibig, pagtitiis, at pagiging isa ay tumatago sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Tila isinulat ang mga salitang iyon para sa aming dalawa. At dumating ang oras ng aming mga panata. Hinawakan ni George ang aking dalawang kamay, ang kanyang mga palad ay mainit at bahagyang nanginginig. Leona, panimula niya, ang boses niya ay malinaw pero puno ng pigil na emosyon. Noong una kitang makita ulit pagkatapos ng 8 taon, ang unang naramdaman ko ay galit. Galit dahil sa mga taong nawala. Pero nang makita ko si Gyo, at nang makita kita, napalitan iyon ng panghihinayang. Panghihinayang dahil hindi kita hinanap. Hindi ako lumaban. Patawarin mo ako, mahal ko. Ngayon, sa harap ng Diyos at ng lahat ng nagmamahal sa atin, ipinapangako kong hindi na maulit yon. 8 taon kitang hinintay. At kung kinakailangan, maghihintay ako ng 80 taon pa, basta't sa huli, ikaw pa rin. Ipinapangako kong pupunuin ang bawat araw ng buhay mo ng pagmamahal na ipinagkait sa atin ng panahon. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang sa huling tibok ng puso ko. Ikaw ang aking simula at ikaw ang aking wakas. Mahal na mahal kita. Hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Ang bawat salita niya ay isang balsamo sa lahat ng sugat ng nakaraan. Kinuha ko ang singsing at huminga ng malalim. George, sabi ko, habang nanginginig na isinusuot ang singsing sa kanyang daliri. Ang kwento natin ay hindi perpekto. Nagsimula ito sa takot at dumaan sa sakit. Akala ko noon, ang pinakadakilang pag-ibig ay ang magparaya. Ang isakripisyo ang sariling kaligayahan para sa taong mahal mo. Kaya pinalaya kita. Pero sa 8 taon na iyon, natutunan kong hindi sapat ang magparaya lang. Ang tunay na pag-ibig pala ay ang lumaban. Ang manatili. Ang magtiwala kahit nakakatakot. At ikaw, George, ikaw ang nagturo sa akin yan. Tinuruan mo akong umasa ulit. Tinuruan mo akong magtiwala ulit. At tinuruan mo akong mahalin ang sarili ko para mahalin ka ng buo. Salamat sa pagbabalik. Salamat sa paglaban para sa atin. Sa harap ng Diyos, ipinapangako kong magiging ilaw mo sa dilim, iyong pahinga sa pagod, at iyong kakampi sa lahat ng laban ng buhay. Pipiliin kita. Araw-araw. Hanggang sa dulo. Mahal na mahal kita. Maaari mo nang halikan ang iyong nobya. Sa halik na iyon, ang lahat ay naglaho. Ang nakaraan, ang sakit, ang pag-aalinlangan. Ang natira na lang ay ang ngayon. Ang tamis ng tagumpay.
Ang init ng isang pag-ibig na sa wakas ay buo na. Biglang umalingaw-ngao sa buong simbahan ang isang malakas at masayang sigaw. Yehey! Kasal na sina nanay at tatay. May pamilya na kami. Nagtawanan ang lahat. Naghiwalay kami ni George sa aming paghahalikan at sabay na tumingin kay Joe. Nakatayo siya sa kanyang upuan, iwinawagayway ang kanyang mga kamay, ang mukha niya ay nagliliwanag sa purong kaligayahan. Siya ang aming pinakamalaking biyaya. Ang handaan ay simple lang, ginanap sa malawak na hardin ng aming bagong tahanan. Ang bahay na binuo mula sa mga pangarap at pinatatag ng pag-ibig. Puno ito ng mga ilaw at mga banderitas na gawa pa ni Joe. Ang mahabang mesa ay puno ng mga pagkaing niluto ni na Mama at Aling Aurora. Sila, ang dalawang ina na dati magkaaway. Ngayon, magkatabi sila, nagtatawanan, nag-aasikaso ng mga bisita na parang matagal nang magkasundo. Nakita ko kung paano alalayan ni Mama si Aling Aurora sa pagbaba sa munting hagdan ng hardin. Nakita ko kung paano ipagmalaki ni Aling Aurora kay Aling Feli, ang may-ari ng karinderya na tinulungan ako noon, ang litsong dala niya. Ang kanilang pagkakaibigan ay isa sa mga pinakamagandang regalong natanggap namin. Sa isang sulok ng hardin, sa ilalim ng puno ng mangga na tinanim pa ni Lolo Nestor, may isang duyan. Doon kami naupo ni George, pagod pero masaya, habang pinapanood ang paglubog ng araw. Official na. Enra Leona Salvador del Rosario, sabi niya, niyakap ako mula sa likod. Kumusta ang pakiramdam? Ngumiti ako at ipinikit ang aking mga mata, dinadama ang init ng kanyang yakap. Parang tama. Parang lahat ng piraso ng puzzle ay sa wakas nagkasya na sa tamang lugar. May lumapit sa amin. Si Aling Aurora. May dala siyang isang maliit na bowl na yari sa Nara. Leona, Ija, sabi niya, ang boses niya ay malambing. Naisip ko, ito na ang tamang panahon para ibigay ito sa'yo. Inabot niya sa akin ang bowl. Pamana yan ng aking ina, na pamana rin sa kanya ng kanyang ina. Isang tradisyon sa aming pamilya na ibigay ito sa asawa ng panganay na anak na lalaki. At ngayon, sa'yo na yan. Nanginginig kong binuksan ito. Sa loob, nakalatag sa pulang pelus, ay isang gintong kwintas na may pendant na hugis puso, na may nakaukit na maliliit na bulaklak. Simple, luma, pero puno ng kasaysayan. Salamat po. Ma, sabi ko, ang salitang ma ay kusa at natural nang lumabas sa aking mga labi. Niyakap ko siya ng mahigpit. Wala iyon, anak, sagot niya, tinapik ang aking likod. Welcome to the family. Officially. Gabi na nang maubos ang mga bisita at manahimik ang bahay. Ang natira na lang ay ang tunog ng mga kuliglig at ang malambing na ihip ng hangin. Kaming tatlo ay nasa kwarto ni Joe, nakahiga sa kanyang kama, nagbabasa ng kanyang paboritong libro. Ulit na sabi niya, kahit antok na. Bukas na ulit, champ, sabi ni George, hinahalikan siya sa noo. Kailangan ng matulog ng best man. Niyakap kami ni Joe ng mahigpit. I love you, Nay. I love you, Tay. Ito na ang pinakamasayang araw ng buhay ko. At sa mga salitang iyon, ipinikit na niya ang kanyang mga mata at nakatulog. Dahan-dahan kaming lumabas ng kanyang kwarto at nagpunta sa aming silid. Mula sa aming balkonahe, tanaw ang buong kalangitan na puno ng mga bituin. Ang parehong mga bituin na pinanood namin noon sa university. Tanda mo pa, tanong ko. Dito rin natin pinanood ang mga bituin noon. Paano ko makakalimutan, sagot ni George. Noon, nangako ako na ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ang bahay, ang hardin, ang magandang buhay. Pero sa totoo lang, Leona, ako ang binigyan mo ng lahat. Binigyan mo ako ng isang anak na tulad ni Gyo. Binigyan mo ako ng isang tahanan na uwian. Binigyan mo ako ng pagmamahal na hindi ko inakalang mararamdaman ko ulit. Humarap ako sa kanya, hinawakan ang kanyang mukha sa aking mga palad. Hindi, George. Hindi ako. Hindi ikaw. Tayo. Tayo ang bumuo nito. Magkasama. Niyakap niya ako. Isang yakap na puno ng kapayapaan, ng katiyakan, ng pangako ng habang buhay. Dito, sa ilalim ng tahimik na mga bituin, sa aming tahanan, sa piling ng isa't isa, alam kong ito na ang simula. Ang paglalakbay namin ay hindi pa tapos, sa katunayan, ito'y nagsisimula pa lang.
Isang bagong kabanata, isang bagong buhay na isusulat namin ng magkasama sa bawat pagsikat ng araw. Sa aking mga minamahal na mambabasa at tagapakinig. Kumusta po kayo? Kung narating ninyo ang bahaging ito, ibig sabihin, sinamahan ninyo ako mula sa unang 2 guhit sa pregnancy test hanggang sa matamis na halik sa harap ng altar. Para dyan, mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong ipaabot ang aking taos-pusong pasasalamat. Maraming salamat po sa paglalaan ninyo ng oras, sa inyong pag-aabang sa bawat kabanata, at sa pagiging bahagi ng paglalakbay ni Leona, George, at ng munting si Gio. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isa ring emosyonal na paglalakbay para sa akin. Si Leona at George ay hindi lang basta mga karakter sa papel, naging parang mga kaibigan sila, mga kapamilya na ang bawat sakit at saya ay aking dinamdam. Aminado po ako, may mga pagkakataong napahinto ako sa pagsusulat, lalo na sa mga eksenang puno ng pighati, ang kanilang paghihiwalay, ang komprontasyon sa pamilya. Nasaktan ako para sa kanila. Kasama ninyo akong kinilig sa kanilang mga simpleng sandali, umasa sa kanilang muling pagkikita, at sa huli, lumuha sa tuwa para sa kanilang tagumpay. Ang kwentong ito ay isinulat ng may pagmamahal, at umaasa akong naramdaman ninyo iyon sa bawat salita. Sa likod ng kwento ng pag-ibig, may mga mensahe akong nais iwan sa inyong mga puso. Ang una ay ang pag-ibig sa kanyang iba't ibang anyo, hindi lang ito puro kilig at tamis. Minsan, ito ay sakripisyo. Minsan, ito ay pagpaparaya. At higit sa lahat, ang tunay at matatag na pag-ibig ay paglaban at pagpili sa isa't isa, araw-araw, sa kabila ng mga hamon. Pangalawa ay ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad hindi lang para sa mga taong nakasakit sa atin, kundi para na rin sa ating mga sarili. Tulad ni Leona, minsan, tayo ang pinakamahigpit na humuhusga sa ating mga pagkakamali. Ngunit ang pagpapatawad ang susi na nagpapalaya sa atin mula sa mga tanikala ng nakaraan upang makapagsimula tayong muli. At ang panghuli ay ang pag-asa. Na kahit gaano kadilim ang kahapon, kahit gaano kabigat ang mga pasanin, laging may liwanag na naghihintay sa isang bagong umaga. Ang bawat pagtatapos ay maaaring maging simula ng isang mas magandang kabanata. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang naramdaman ninyo habang sinusubaybayan ang kanilang kwento? Anong bahagi ang pinakatumatak sa inyo? Aling eksena ang nagpaiyak, nagpagalit, o nagpakilig sa inyo? Mag-iwan po kayo ng komento. Bawat isa po sa mga iyan ay mahalaga sa akin. At kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya, upang mas marami pa ang makakilala kina Leona at George. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Ang inyong suporta ang nagbibigay buhay sa mga kwentong tulad nito. Hanggang sa ating susunod na kwento. Nagmamahal at nagpapasalamat. Ang inyong manunulat.